doon. So bakit daw may kung ano-ano pa tayong pinabuksan? At kung ano-ano pang pinabubuksan nyo? Oh, maliwanag. Nako, ay biglang nagkagulo dahil dito sa natuklasan na pinagtaguan ng nakaw na pera, ng nakaw na yaman di umano ni Sara Sayad Lustay Duterte. Aba, ay ayaw hong pabuksan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman tungkol dito sa usapin na natuklasan na pinagtaguan ng nakaw na pera, ng nakaw na yaman di umano ni Sara Sayad Lustay na bilyon-bilyon. Subalit itong susi ay hinarang ho at ayaw pabuksan. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please like and subscribe my YouTube channel. Matindi ho ito mga kaibigan, ilang oras pa lang ang nakakaraan sa mainit na balita. Talagang pinigilan, hinarang para hindi ho mabuksan ang pinagtaguan ng napakaraming pera and koneksyon dito ho sa nakaw na yaman ni Sara Sayad Lustay Duterte. Aba, ay siyempre gagawa ho ng paraan yung mga yan para hindi mabuksan. Kasi pag nabuksan ho, bulaga, ang daming pera. Dyan lang pala tinago. Di po mga kaibigan, di po ba? Yung reaction sa comment section, gusto ko po kayong tanungin na kayo ho ba ay naniniwala na itong si Sara Sayad Lustay ay talagang mayroong ninakaw na pera ng taong bayan at yung ibang pera niya ay galing sa illegal na pinagbabawal na gamot? For any reaction sa comment section, ninanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Matindi ho ito. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Shoutout po sa lahat. Dahil kapag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto, matindi ho. Mga mahal kong taga-subaybay, ibabahagi ko po sa inyo bakit ayaw pabuksan. Dahil pag binuksan nga, makikita ang napakaraming laman na pera na ninakaw di umano ni Sara Sayad Lustay Duterte. Ito po, pakinggan po muna natin ito. Hello. Napanood ko siya sa isang interview na dapat yung tinalakay nyo lang ay yung nandun sa complaints and kung ano yung naka-attach doon. So bakit daw may kung ano-ano pa tayong pinabuksan? Sabi nyo nga kanina, dapat mababaw lang yung probable cause lang naman may probability pa na ginawa itong mga aligasyon na ito ni VP Sara. So kayo na nga po nagsabi, mababaw lang naman ang kailangan. Kaya sabi ni Attorney Sara, ba't kung ano-ano pang pinabubuksan nyo? Maliwanag mga kaibigan. Nagagalit at nagwawala ang kampo ni Sara Sayad Lustay dahil kung ano-ano daw pinabubuksan nitong mga kinahukulan. Para nang sa ganun ay ano ang dahilan? Ay bakit kung wala kayong tinatago? Sara Sayad, bakit tinaharang nyo? Nandiyan na yung susi. Isusuksok na lang para masusiyan ang bodega na pinagtaguan na ninyo ng napakaraming pera. Ay ayaw nyong pabuksan. Siyempre pag nabuksan, bulaga, ang daming pera na ninakaw nyo. Uulitin ko mga kaibigan nito. Ang sabi ni Attorney Sal Panelo, napanood ko siya sa isang interview na dapat yung tinalakay nyo lang ay yung nandun sa complaints and kung ano yung naka-attach doon. So bakit daw may kung ano-ano pa tayong pinabuksan? Kaya sabi nyo nga kanina, dapat mababaw lang yung probable cause lang naman may probability pa na ginawa itong mga aligasyon na ito ni VP Sara. So kayo na nga po nagsabi, mababaw lang naman ang kailangan. Kaya sabi ni Attorney Sal, ba't kung ano-ano pang pinabubuksan nyo? Dapat ay talagang
damang-dama na nangingilig na ang tuhod nitong si Sara Sayad Lustay. Kaya nga nagtatago tuwing pinapatawag ho siya, nagtatago dahil alam niyo ho na siya ay na corner na dito sa kanyang pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan, at yung iba ay galing sa illegal. Tumatanggap daw di umano, ayon lumalabas sa investigasyon, naggaling sa illegal na pinagbabawal na gamot. O ito na, diretso mga kaibigan, napanapalabik pa. Nabuksan ba ito o hindi nabuksan? O ito mga kaibigan, at ano ang laman nitong bubuksan na ito na pinagtaguan in relation ng napakaraming pera? Ito ang batayan, mga mahal, kung taga-subaybay. Dapat yung mga nandun na lang sa attachment sa complaints. Alam mo, kung masyadong mababaw naman din at ahayaan din namin, no, yung mga iba na sasabihin naman nila, kita mo, wala naman talagang ebidensya. So lahat naman po yan talaga sasabihin nila. Pero ito po kasi sa Rule 7, sa Section 7 po ng aming rules, ay inaano kami na mag-issue ng compulsory process. Ano po ibig sabihin na mag-issue po ng subpoena para po makalakap ng mga ebidensya, additional evidence. And in fact, pati rin po sila hanggang sa kahapon, sila po ay binibigyan din ng pagkakataon ng ating chairman, si Chairwoman Luistro, na magsumiti ng kanilang mga depensa at ng kanilang mga ebidensya. So, yun po talaga ang proseso at yun po ay inaalaw naman sa ating salitang batas. Ay wala, nagtago na. Ito pa, mga mahal kong taga-subaybay. Kung paano nabuksan nga ba? Ito. Importante na isinama yung mga accounts ni Attorney Matt Scarpio dito po sa pagbusisi ng mga grounds against kay Vice President Sara Duterte. Pero unang-una sila po'y mag-asawa. At lahat po ng pag-aari nilang ng bawat isa sa kanila ay parte ng kanilang conjugal property. At tinitingnan po natin dito at ini-establish ay ang ill-gotten wealth ng Vice Presidente. So hindi naman po pwede na hindi mo susuriin ang ari-arian ng kanyang esposo ni Atty. Mans. Samantalang siya po bilang Vice President at bilang asawa ay may kaparte doon sa ari-arian pag-aari po ni Atty. Mans Carpio, unless of course ma-prove nila na ito ay exclusive property ni Atty. Mans or meron silang prenuptial agreement. In an event po, hindi pa naman natin alam kung ma-impeach nga talaga si VP Sara, but in an event na okay, baka ma-impeach siya at umabot sa Senate, anong naghihintay po kay Atty. Mans Carpio? Ano po nag-aantay kay Atty. Mans Carpio? Well, kung pwede rin natin, nakita po natin yung mga aligasyon ni Ramil Madriaga na marami rin siyang involvement dito. So ito po bang mga sinabi ni Ramil Madriaga, ito po ba ang source ng kanyang pondo? So marami rin po yan na po pwede. Pero yun po ay pwede mong pag-usapan sa ibang paksa. Ayan mga kaibigan, na maliwanag po. Ang tinutukoy po natin na hinarang, ayaw pabuksan itong pinagtaguan in relation ng nakaw na yaman di umano ni Sara Sayad Lustay Duterte ay hindi na po nabuksan, at ang nagkaroon po ng arrangement, tatalakayin po diyan po pag umabot sa Senado ang impeachment sa paglilitis, ay diyan po din magkakaroon ng tuluyan na bubuksan ito kung magkano talaga ang laman at pagtutugmain, kukwintahin itong mga resibo na nandyan po. Sika nga po'y pinag-uusapan na ayaw pabuksan, mga kaibigan. Matindi ho. Bigyan po natin ng part 2. Hinulan tayo sa oras. Abangan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, dahil yung po ang usapin ng pagbubukas na yan ng box. Ang laman ho ay ITR, mga resibo. Yan po ay itutugma, pagbabanggain dito po sa salin. Pag hindi po nagtugma yan, automatic ho, yan ho ay isang ika nga po'y mayroon tinatago na nakaw na yaman na galing sa illegal, mga mahal kung taga-subaybay. Sa like, isang share sa video na to. Salamat po.